Sobrang excited na nga rin ako. Matagal na niya akong tinatanong tungkol dito. Pero gusto ko talaga siyang surpresahin, Delia. Nakangiting sabi ni Belle habang patungo sa isang 5-star hotel. Kausap niya ang kaibigan sa telepono habang bitbit ang ilang paper bags na may lamang dekorasyon. Anniversary nila ngayon ng fiancé niyang si Ethan. At uuwi ito mamayang hapon mula sa opisina. Naisip niyang isurpresa ito sa parehong hotel room kung saan siya nito unang niyayang magpakasal. Sus, dala mo na ba yung ibang designs? Tanong ni Delia. Oo, pati mga pictures na pa-develop ko na rin. Pagdating sa ika-4 na palapag, sinalubong siya ng mga kaibigan niya at ni Ethan na tumutulong sa surprise setup. Belle, dala ko na yung candles at balloons. Tama ba yung kulay? Tanong ni Franz. Tumango si Belle nang makita ang gold, silver at black na heart-shaped balloons. Yes, palubuhin na natin. Belle, ikaw na ba magluluto ng carbonara? Tanong ni Kael. Tumango siya. Oo, mas maraming kinakain si Ethan kapag akong nagluluto. True, pati ikaw, kinakain din niya pagkatapos. Sabat ni Delia na sinundan ng halakhakan. Namula si Belle. La, hindi Mamatay ka man, bes? Nag-iwas siya ng tingin. Hindi palagi, minsan lang. Ano ka ba? Normal lang yan sa mag-aasawa. Ani Franz. Hindi pa sila kasal pero papunta na ron, kaya siguro nga normal lang talaga. Maya-maya, iniutos ni Belle na tapusin ang setup para hindi sila ma-rush. Habang abala siya sa pagliligpit, lumapit si Franz. Belle, papunta raw si Cheska. Aalis na raw papuntang ibang bansa at gusto lang magpaalam kay Ethan, pati sa'yo. Tumango si Belle. Si Cheska ay naging kaklase at kaibigan ni Ethan noong college. May chismis noon na may gusto ito kay Ethan, pero tinanggi naman ito ni Cheska. Okay lang, magpapaalam lang naman, diba? Gusto ko rin daw niyang makausap. Sa restaurant before 8 p.m. Sige. 7:00 ng gabi, nakasuot na si Belle ng eleganteng black dress. Paalis na siya patungo sa hotel nang maalalang paanyaya ni Cheska. May oras pa naman kaya dumaan siya sa restaurant malapit sa hotel. Sa bandang gilid ng resto, kumaway si Cheska, lumapit si Belle at nakipagbeso. Hi! Bati ni Cheska sabay ngiti. Hello! Sagot ni Belle habang inilapag ang sling bag. May nakahanda ng pagkain sa mesa. Nag-abala ka pa? Light lang yan. Gusto lang kitang makausap bago ang anniversary niyo ni Ethan. May kung anong tono sa boses ni Cheska tuwing binabanggit si Ethan, pero binaliwala lang yon ni Belle. You know, best friend ko si Ethan. Alam ko lahat ng paborito at allergies niya. Pero huwag ka mag-alala, magkaibigan lang kami. Gusto lang kitang batiin at may regalo rin ako para sa inyo. Thank you. Tipid ng ngiti ni Belle. Bago ka umalis, cheers muna tayo? Itinaas ni Cheska ang baso ng red wine, kaya napilitan na rin si Belle na gawin yon. Nagtamang kanilang mga baso at uminom sila. Nasa kalagitnaan si Belle ng pag-inom nang tumunog ang cellphone niya sa loob ng bag. Oh, baka hinahanap ka na nila. Hindi na rin ako magtatagal. Ani Cheska. May inilabas itong susi at inilapag sa mesa. Ano yan? Tanong ni Belle. Susi ng isang hotel room. Naroon ang regalo ko para sa inyo. Napahawak si Belle sa sentido. Bigla kasing sumakit ang ulo niya. Okay ka lang? Tanong ni Cheska. Oo, siguro epekto lang ng pagbubuntis ko. Mahina niyang bulong sa sarili. Ito nga ang pinakamalaking sorpresa niya kay Ethan, ang kanilang magiging anak. Salamat, Cheska. Siguro after ng surprise, saka ko na lang titingnan to. Tumango si Cheska. Sure. Good luck, Belle. Nang makaalis si Cheska, agad niyang tinawagan si Delia. Hello, Belle? Delia, andyan na ba si Ethan? Medyo garalgal ang boses niya dahil sa hilo. Malapit na raw. Bilisan mo na. Tara na rito. Sige, paakyat na ako. Aniya habang pinipindot ang floor number sa elevator. Napapapikit na si Belle dahil sa nararamdamang hilo, ngunit pinipilit niyang imulat ng mga mata. Hindi maganda ang nararamdaman niyang presensya sa lalaki sa kanyang likod kaya naman mahigpit na napahawak siya sa suot na sling bag.
Akmang tatawagan niya ulit si Delia para sana sabihin ng kalagayan niya, ngunit bago pa man niya makuhang cellphone mula sa bag, ay tuluyan na siyang nawala ng malay dahil sa kakaibang amoy na kumalat sa elevator. Ilang oras ang lumipas, nakapikit si Belle nang marinig ang matinding kalabog na nanggaling malapit sa kanya. Nangunot ang noon niya nang napadilat at natagpuan ng sarili sa isang kwarto habang nakabalot ng puting kumot. Nang laki ang mata niya nang makitang isang lalaking nakadapa sa kanyang tabi at lalo na nang pabaklas na bumukas ang pintot, bumungad roon ang nag-aalalang mukha ni Ethan kasamang iba nilang kaibigan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nang mapagtantong kalat-kalat ang damit at pants ng lalaki, gayon din ang dress niya at heels sa sahig. Nanginginig si Belle habang mahigpit na hawak ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Tanging damit at bra lang ang nakatanggal sa kanya, ngunit suot pa rin niya ang underwear niya sa ilalim. Ang nag-aalalang mukha ni Ethan ay napalitan ng galit. Ethan? Babe? Ani Belle, ngunit bago pa man siya makahulma ay agad na sumugod si Ethan papunta sa lalaking katabi niya. Kahit tulog ito ay pinaulanan agad yon ni Ethan ng suntok. Damn! Mura ng lalaki ng magising at ilang saglit pa ay gumanti na rin ito. Ethan! Sigaw niya, ngunit bingi si Ethan at patuloy na nakikipagsuntukan sa lalaki. Franz, Delia! Ano ba? Tumawag kayo ng tulong! Umawat kayo! Kael! Sigaw niya sa mga kaibigan na mukhang na-estatwa na. Agad na umawat si Kael. Pre, tama na! Ilang saglit pa ay dumating na ring trabahador ng hotel at pinaghiwalay si Ethan at ang lalaking yon. What is this, ha? Belle? Anong ibig sabihin nito? Puno ng lamig at galit ang boses na tanong ni Ethan. Ethan, hindi. Mali ka nang iniisip. Pakinggan mo muna ako. Did you just cheated on me, Belle? Ang akusang iyon ay humiwa sa puso ni Belle. No! Hindi ko alam na ganito. Hindi ko siya kilala. Turo ni Belle sa lalaking puro dugo at bangas na ang muka dahil sa suntok ni Ethan. Nagulat siya nang lumapit ang lalaki sa kanya at nagbitiw ito ng kwento na puro kasinungalingan. Ha? Darling, ang sabi mo sa akin hindi mo talaga mahal si Ethan at tayo magpapakasal. Kaya nga inaya mo ko rito para mag-honeymoon na tayo ngayon, di ba? Ani ng lalaki ngunit napahiyaw siya kasamang ibang naroon nang muling siguri ni Ethan at mahigpit na hilahin sa kwelyo. Anong sinabi mong gago ka? Nangingilid na ang luha sa mga mata ni Belle dahil sa mga nangyayari nang muling magsalita ang lalaki. Hindi yun totoo! Makinig ka muna sa akin, babe. Please. Akmang lalapitan ni Belle si Ethan nang itaas nito ang isang kamay upang pigilan siya. I'm telling the truth, bro. Siyang nagaya sa akin rito. Nasa bag pa nga niyang susi ng hotel room na to. She even booked for us. Kahit tingnan mo pa yung bag niya. Mas lalong napaiyak si Belle nang lumapit roon si Ethan at ilaglag ang laman ng bag niya. Kumalansing sa sahig ang pahabang regalo niya at ang susi na binigay ni Cheska sa kanya kanina. Inangat ni Ethan ang susi at galit yon na tiningnan. Ethan? Halos bulong na saad na lang ni Belle. I'm canceling this freaking engagement. I'm canceling this freaking wedding. I'm done here. Kasabay ng pagsinghap ni Belle ay ang gulat din sa mga mata ng iba nilang kaibigan na naroon. Ethan, wait! Wait lang naman! Pigil ni Belle habang may luha sa mga mata at mahigpit ang hawak sa kumot na tumatapi sa kanya. Nang huminto si Ethan ay nakaramdam siya ng konting pag-asa, ngunit nang makitang lamig at mariin na titig nito sa kanya ay muling bumuhos sa mga luha ni Belle. Let's break up. Alam mo kung gaano ko kaayaw ng mga taong manloloko, Belle. And yet, ginawa mo to sa akin. Umawang ang labi ni Belle dahil sa sinabi niyo ni Ethan at nang tuluyan nitong umalis ay napahagulgol na lang si Belle nang kasabay ng pag-alis ni Ethan ay ang pagsunod din doon ni Franz at Kael. Lumapit sa kanya si Delia at tinulungan siyang makatayo upang makapagbihis sa banyo sa loob ng hotel room na yon. Niyakap siya ni Delia bago siya tuluyang iniwan sa banyo upang makapagbihis. Walang lakas na sinuot niya ang kulay itim na dress at nang lumabas siya ay naghihintay si Delia sa labas ng pintuan. Wala nang lalaking binugbog ni Ethan.
Napabaling ang tingin ni Belle sa parihabang box na nakalapag sa sahig. Pinulot niya yon at muling tumulong luha sa mga mata niya nang maalalang lahat ng inihanda niya. Mula sa surprise ay naging dilubyong anniversary celebration sana nila. Mahigpit na niyakap ni Belle ang box kung saan nakalagay ang pregnancy test na regalo sana niya kay Ethan. Nakasalampak siya sa sahig habang nakayuko. Lumapit si Delia at hinima siya sa likod. Belle, alam kong hindi ka okay pero sana tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Narito pa ako. Tila hangin lang ang mga salitang yon na lumabas sa kabilang tenga ni Belle dahil matapos ang nangyaring insidente sa kanya ay halos hindi na siya makausap at madalas ay walang gana sa pagkain. Nakaupo siya sa sala ng kanilang bahay nang maramdaman niyang hawak ng kanyang tiya Rika sa kanyang kaliwang kamay. Wala ng kanyang mga magulang kaya naman sa kanyang tiya na lamang siya nakatira. Dagdag pa na wala rin itong naging anak kaya itong kinupkop sa kanya noon. Belle, iha, halos 2 linggo na anak. Ang sabi ng kaibigan mong si Delia ay, buntis ka raw? Anak, huwag mo sanang mamasamain pero marami pang lalaki sa mundo. Si Ethan lang ang gusto ko. Ang mahal ko. Putol ni Belle na tulala pa rin sa labas ng bintana. Bumuntong hininga ang kanyang tiya Rika. Belle, alam ko yun pero kailangan mo rin sanang tandaan na alagaan mong sarili mo. Magpalakas ka at bumangon ka ulit. Saka mo kausapin si Ethan. Hindi ba't hindi pa niya alam na buntis ka? Biglang umahon ng pag-asa sa puso ni Belle. Kaya naman napalingon siya sa mukha ni Tia Rika. O diba? Kaya kumain ka na. Para maging malakas ka at lumakas rin ang baby mo. Ngiti ng kanyang Tia Rika. Dahil sa sinabi ni Tia Rika ay unti-unting bumawi si Belle sa kanyang sarili. Kahit pa unti-unti ay muling bumalik ang kulay at sigla ng kanyang katawan. Malinaw kay Belle, may nag-set up sa kanya, si Chaska. Ibig sabihin ay nagsisinungaling lang ito sa kanya na wala itong gusto kay Ethan. Gustong magsisi ni Belle dahil hindi siya nagdalawang isip na puntahan si Chaska ng araw na yon, kung saan may pinaplano na pala ito. Kabababa lang ni Belle ng baso matapos uminom ng vitamins nang dumalaw sa kanya si Delia. Nakangiti ito at may dala pang isang basket ng prutas. Belle! Mabuti naman at mukhang maayos ka na. May dala akong prutas. Anito. Salamat Delia. Palagay na lang dyan. Bumabawi talaga ako dahil gusto kong magpalakas at makausap si Ethan. Ani Belle sabay himas sa kanyang tiyan na wala pa namang umbok ngunit alam niyang naroon ang anak nila. Alam kong galit lang siya ngayon Delia pero mahal pa ako ni Ethan at hindi ako nun matitiis. Napansin nga lang niyang tila biglang naiiwas ng tingin si Delia. Umupo ito sa sala nila at biglang nagsali ng tubig sa basong nasa lamesa. Sumunod siya kay Delia at napakunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Belle, kasi... Ano yun? Hindi mo ba alam na... Na? Naiinip na tanong ni Belle. Hindi kasi mapakaling kaibigan. Humugot ito ng malalim na buntong hininga bago nagsalita at hinarap siya. Umalis na si Ethan, Belle. Last week pa. Saad ni Delia na siyang nagpaawang ng labi ni Belle. Muling umahon ng sakit sa kanyang puso nang maalalang mga nangyari. Bakit hindi man lang siya hinintay ni Ethan magpaliwanag? Bakit ganun ito kabilis tinapon ng lahat sa kanila? Bakit tila kabilis siya nitong iwan na parang isang kisap mata? Umiling-iling si Belle bago tumayo. Hindi. Baka pag nalaman niyang buntis ako, babalik din siya Delia. Babalik yun. Mahal ako nun eh. Ayaw niyang makarinig ng balita na tungkol sa'yo. Kaya pinili niyang umalis ng bansa. Hindi yan totoo, Delia. Aniya sa katumalikod upang tumungo sa kusina, ngunit sumunod si Delia at muling nagsalita na nakapagpasakit na naman ang puso niya. May kasama siyang umalis, Belle. Sino? Yung kaibigan niyang babae dati. Si Cheska. Nanigas siya sa sariling kinatatayuan nang marinig yon at saglit lang ay wala nang tumulong luha sa mga mata ni Belle. Bakit pakiramdam niya ay planado ito?
Kaya ba ganon siya kadaling iwan ni Ethan dahil may plano na itong kasama si Cheska at siyang sinata para gawing masama sa mata ng ibang mga tao at kaibigan nila? Napakuyom ang mga kamao ni Belle. Nang humarap siya kay Delia ay mula sa pagiging malungkot ay napalitan ng diin ang ekspresyon niya. Belle, kung ganun, bahala na siya sa buhay niya. Sawa na akong umiyak, Delia. Hindi man gusto ni Belle na magtanim ng sama ng loob, ngunit marahil na rin siguro sa kanyang pagbubuntis kung kaya't mabilis na nagbabagong kanyang emosyon. Sinubukan niyang ipaglaban ng relasyon nila ni Ethan, ngunit bingi ito sa kanyang paliwanag. Kaya't ngayon ay napagpasyahan niyang hindi niya na lamang ito guguluhin pa. 6 years later. Abala si Belle sa pagliligpit ng mga laruan sa sala nang tawagin siya ni Leah, ang isa sa kambal niyang anak. Mommy! Sigaw nito, nakabusangot habang papalapit. Niluhuran siya ni Belle upang mapantayan. Bakit anak? Si Elite po, ayaw na naman sa akin makipag-play. Ani Leah at pabagsak na umupo sa pahabang sofa sa kanilang sala. Tinawag ni Belle ang kapatid nito. Dumating si Elite, pawisan at magulo ang buhok. Yes, Mommy! Elite, totoo bang ayaw mo makipaglaro kay Leah? Puro Barbie po kasi nilalaro namin. Gusto ko rin po makipaglaro sa labas, kina Lance. Sagot niya. Di mo na ako pinapansin. Umiiyak na sagot ni Leah. Napabuntong hininga si Belle. Nilapitan niya ang kambal, pinunasan ng luha ni Leah at hinawakan ang mga kamay ng dalawa. Leah, huwag ka na umiyak, At ikaw naman, Elite, kapag nasa labas kayo, huwag mong pababayaan ang kakambal mo. Saka huwag kayong mag-aaway. Magkapatid kayo. Ang magkapatid nagtutulungan. Malumanay na saad ni Belle habang hawak ang parehong kamay ng kambal. Nagkaayos din ang dalawa. Tinuruan ni Belle ang kanyang mga anak na sa bawat tampuhan ay kailangang pag-usapan upang maunawaan ang isa't isa. Mga anak, bili na lang tayo ng ice cream? Tila kuminang ang mga mata ng dalawang bata pagkasabi niyo ni Belle. Kaya naman saglit lang ay ang kaninang malungkot na ekspresyon ng mga ito ay napalitan ng pagkasabik. Pagkabili ng ice cream sa labas ay muli na silang pumasok sa loob ng bahay. Binuksan ni Belle ang TV nang saktong pumasok si Delia. Ninang! Ninang Delia! Sabay na bati ng kambal sa bagong dating. May dalang mga supot si Delia na naglalaman ng mga biscuits at iba pang tinapay. Ay, sobrang namiss yata ko ng mga inaanak ko O ayan, here's my pasalubong. Ani Delia sabay lapag ng daladala. Delia? Bati ni Belle. Belle, may chika ako. Bungad nito habang hinahatak siya paupo. Bumalik na siya. Sino? Tanong ni Belle, kahit batid na niyang tinutukoy. Bebe mo. Biglang umiwas ng tingin si Belle. Wala akong interes marinig ang tungkol sa kanya. Pero noon, gusto mo siyang kausapin. Alam naman nating na frame up ka lang. Delia, ayoko nang balikan pa yun. Matagal ko nang sinikap makamove on. Bumuntong hininga si Belle sa sinabi niya. Paano'y ilang beses na niya yung sinabi noon. Ngunit tuwing mapapag-isa siya ay napapatingin siya sa singsing na bigay noon ni Ethan. Hindi niya ito suot, ngunit palagi niyang dala at minsan nga'y nahuli pa siya ni Delia na nakatitig doon. At saka, paano kung itaboy niya ulit ako at hindi paniwalaan na nagkaanak kami? Paano kung hindi kanya itaboy ulit? Napaisip si Belle. Tila may umuusbong na pag-asa, pero mas nangingibabaw ang takot. Galit siya, naiintindihan ko. Pero ang sakit, na hindi niya ako pinakinggan noon. Kung magkita kayo ulit, anong gagawin mo? Napakagatlabi si Belle. Hindi niya alam ang gagawin. Ano nga ba? Humingi ng tawad? Magpaliwanag? Hindi niya alam. Hindi ko alam. Baka pwedeng, Ethan, long time no see. Musta? May kambal pala tayong anak. Sira ka talaga. Tumawa si Delia, pero kalaunan ay naging seryoso. Belle, isipin mo mabuti. May karapatan ng kambal na makilalang ama nila. Pwede kayong mag-co-parent. Hindi pwedeng ikaw lang palagi. Mula baby sila, ikaw at si Tita Rica mo na lang. Tumango si Belle.
May punto si Delia. Matagal na siyang mag-isang humaharap sa lahat. Umalis na rin si Tita Rica patungong abroad nung ika-4 na kaarawan ng kambal at malaking utang na loob niya rito. Kinabukasan, kahit humihikab pa dahil sa antok ay bumangon na si Belle upang gumayak. Madaling araw pa lang ay gumigising na agad siya araw-araw para ihanda ang pagkain at pangpaligo ng kambal para sa eskwela. Marunong nang maligo mag-isa mga ito kaya hinahanda na lang niya ang mga gamit sa loob ng banyo. Habang naliligong kambal ay nagluluto naman siya ng mga umagahan nila. Mommy, kapag nagkaroon ulit ako ng maraming stars, pwede pa ba ulit tayo pumunta sa park? Tanong ni Leah. Ngumiti si Belle sa pinunasan ng ketchup sa gilid ng labi nito. Sure anak, malapit lang naman yun sa school nyo. Umupa siya ng tricycle upang makarating sa eskwelahan. Hinatid niya muna ang kambal sa classroom ng mga ito sa bandang dulo. Hinalikan pa niya ng tig-isang beses ang noo ng kambal bago nagpaalam sa mga ito. Bye, Mommy! Ani Leah at kumaway sa kanya. Ganon din si Alit. Nakangiting kumaway pabalik si Belle. Suot pa niyang ngiti sa labi habang naglalakad patungo sa sariling classroom nang biglang napakunot ang noo niya dahil sa isang pamilyar na figura ng isang lalaki. Kumabog ang dibdib ni Belle at nilakihan ng mga hakbang upang agad na dumiretso sa classroom niya. Nang pumasok siya sa loob ay agad na tumayo ang mga estudyante niyang nasa 2nd baitang na ng elementarya. Good morning, class! Bati ni Belle sa kabila ng kaba. Good morning, ma'am! Malakas at sabay-sabay na tugon ng mga bata. Matapos ang pagtuturo ay nag-break time. Lumapit sa kanyang isa niyang estudyanteng si Kala. Teacher, pwede po pa open ang drink ko? Tumango si Belle sa kabinuksan yon. Matapos ang break time ay muli siyang nagturo. Nasa 4 na subject na siya at uli na ngayong umaga. Mamayang hapon naman ulit pagbalik ng mga estudyante. Goodbye, teacher! Ani ng mga estudyante ni Belle. Goodbye mga anak! Nakangiting sabi rin ni Belle at kumaway sa mga ito. Ang ibang estudyante niya ay may sundo samantalang ang iba naman ay malapit lang ang bahay. Tanghalian na at akmang pupuntahan na niya ang kambal nang dumating sa classroom niya ang co-teacher niyang si Cindy. Humahangos pa ito ngunit may malaking ngisi sa labi. Belle! Oh, Cindy! Tanong niya habang inaayos sa mga papel na sinagutan ng mga estudyante. May bisita kasi tayo. Libre na lunch natin mga teachers. Dumating yung anak ni Mayor na nag-donate ng mga upuan at libro. Naku, bukod sa gwapo, galante at mabait pa. Nangunot ang noo ni Belle. Sino ba yon? Alikat nang may pakilala ka ni Ma'am Lilith. Ayon ni Cindy sa kanya. Ang tinutukoy nitong Ma'am Lilith ay ang kanilang principal. Yung kambal, hindi pa nagdidismiss si Ma'am Faye. Saglit ka lang naman tsaka kabisado naman ng mga anak mong school natin. At kilala rin sila dito. Giit ni Cindy. Hindi na nakaangal pa si Belle nang tangiyin siya ni Cindy patungo sa principal's office. Nang makapasok sila sa loob, ay ramdam niya ang lamig ng ihip ng hangin dahil sa aircon. Naroon ang ilang co-teachers niya na napatingin sa kanila ni Cindy nang pumasok sila sa loob. Good afternoon po, Ma'am Lilith. Narito na po si Ma'am Belle. Ang pinakamaganda, next sa akin. Pabirong saad ni Cindy. Nakayuko pa si Belle nung una at may nakahanda ng ngiti sa labi. Nang tila natulo siya sa kinatatayuan habang nakatingin sa harap ng kung saan nakatayo si Ma'am Lilith habang nakangiti sa kanya. Katabi nito ang lalaking katagal na niyang hindi nakita. Ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking kinulang ng tiwala sa kanya. Ang lalaking ama ng mga anak niya, si Ethan. Nakasuot ito ng kulay dark blue na polo na nakatupi hanggang siko. Nakaitim na slacks din ito at sapatos. Diretsong tingin ito sa kanya ngunit formal. Mas lalo itong tumangkad at gumwapo. Ganito ba ang resulta ng ilang taon nilang paghihiwalay? Sa isip-isip niya. Bakit parang tila hindi naman ito nasaktan? Naka-move on na siguro ito at baka nga may pamilya na. Ang kaisipang yon ay nagbigay ng kirot sa puso ni Belle at mas lalo siyang nasaktan nang kumpirmahin yon ni Ma'am Lilith. Mr. Ethan de la Peña, kumpleto ng mga teachers ko. Magagaling sila, sanay sa bata, at talagang mahal ang pagtuturo. Nakangiting saad ni Ma'am Lilith.
Teachers? Nalipat rito sa ating paaralan ang anak ni Mr. De La Peña. She's in grade 3. Fortunately, kay Miss Belle Pangilinan siya mapupunta. Nakangiting saad ni Ma'am Lilith. What do you think about that, Miss Pangilinan? I will gladly welcome her, ma'am. Wala pong problema. Sagot niya sa kabila ng kirot. Minsan na nga lang sila nagkita ni Ethan, tapos estudyante pa niya ang anak nito. Gusto nang umalis ni Belle sa silid na yon dahil parang dumaraming kutsilyong nakatarak sa kanyang puso sa bawat segundo na kasama niya si Ethan at naririnig ang mga bagay na yon. Nako, mabuti pa, kumain na tayo. Halina kayo, aya ni Ma'am Lilith. Nakakatakam ang mga pagkain lalo na't marami. May lechon pa at dessert na leche flan. Ngunit iniwas ni Belle ang tingin doon at sa halip ay magalang na nagpaalam para magbanyo. Saan ka pupunta? Restroom lang. Aniya, ngunit wala na siyang balak pang bumalik doon. Hindi niya pa alam ang trato na gagawin kay Ethan, kaya naman nais na lang niya itong iwasan. At isa pa, mas gugustuhin niya pang kainin ang luto niya kaysa sa mga pagkaing dala nito. Paborito ng kambal ang luto niya kaya kahit hindi yun ganun karami o kamahal ay masarap yon. Bumuntong hininga si Belle paglabas ng principal's office. Naglalakad siya patungo sa dulong classroom nang makasalubong ang isa niyang co-teacher na si Sir Theodore. Binata pa rin ito at halos hindi nalala yung edad sa kanya. Ma'am, saan ka pupunta? Hindi ba't may kainan sa loob? Turo nito sa pinaglabasan niya. Busog pa kasi ako, sir. Tsaka may baon naman po ako. Ganun ba? Sige punta na ako ron. Ngiti nito na tinanguan lang niya. Bumuntong hininga si Belle at nagpatuloy sa paglalakad nang mapahinto siya dahil sa isang malamig na tinig na nanggaling sa kanyang likuran. So, mas gusto mong tiisin ng gutom kaysa tumanggap ng pagkain galing sa akin? Napakuyom ang parehong kamao ni Belle bago hinarap si Ethan na mariin ang titig sa kanya habang nakapamulsa ang dalawang kamay nito sa bulsa ng suot na slacks. Hindi. Ang sabi ko nga'y busog pa ako. At kung magugutom man ako, may baon akong pagkain. Ani at akmang tatalikod na muli nang magsalita ulit si Ethan. Iniiwasan mo ko. Yun ang totoo. Really? After all these years? Yan ang matatanggap ko sa'yo. Bigla'y tila kumulong dugo ni Belle mula sa sinabi ni Ethan. Kaya naman, inilang hakbang niya ito at nang ilang distansya na lang ang layo na ni Ethan, ay mariin din niya itong tiningnan. Really? Anong gusto mo? Magkukumahog akong lumapit sa'yo pagkatapos ng pag-iwan mo sa akin na hindi pinakikinggan ng paliwanag ko? God, Ethan, sa loob ng ilang taon, wala ka man lang bang ginawang research para alamin ang totoo? Hindi nais ni Belle na magtunog sumbat at galit. Ngunit gano'n ang nangyari at sa tingin niya ay naaapektuhan doon si Ethan dahil nag-igting ang panga nito at pinantayan ng titig niya. Tila tuloy parang lalabas ang puso ni Belle sa dibdib dahil sa lakas ng tibok nito. Kilala talaga ng puso niya si Ethan. Damn woman. Sino ba sa atin ang nakitang may kasamang iba bago tayo ikasal at mismong anniversary pa natin? Sino ba sa atin ang umalis ng walang paalam at bingi sa paliwanag? Mariin ang titig nila sa isa't isa, ngunit naputo lang yon nang marinig nilang tawag ng isang batang babae. Daddy! Tawag ng batang babae na nakasuot ng kulay puting bestida habang may supel na may disenyong pulang ribbon sa ulo. Unang tingin pa lang ay alam na ni Belle kung kaninong dugo ang nananalaytay sa batang ito. Masakit pala talaga, ngunit mas masakit pala. Lalo na nang makita niya kung paanong naging malumanay ang ekspresyon ni Ethan paglapit sa bata. Yes, what is it? When are we going home po? Tumalikod na si Belle dahil ayaw na niyang marinig pa ang usapan ng mag-ama. Nalulungkot siya para sa mga anak, kila Elite at Leah. Ganon din kaya ang magiging trato ni Ethan sa anak nila kung nagkataon? Malambing din kaya ito at malumanay? Paano kaya kung hindi nangyaring frame-up sa kanya? Ano kaya ang buhay nila ngayon? Ang mga tanong na yun ay patuloy na gumugulo sa isip ni Belle hanggang sa makauwi na sila ng mga anak niya sa kanilang bahay. Mabuti na nga lamang at hindi na sila muling nagkita ni Ethan doon at hindi rin ito nakitang kambal. Mommy, may nakita po akong man kanina sa school.
Biglang saad ni Leah sa gitna ng pagkain nila ng gabihan. Sino anak? Hindi ko po kilala Mommy pero binilhan niya po ako ng ice cream. Napahinto sa pagkain si Belle at binalingan ng anak. Leah, di ba sabi ko sa'yo wag basta-bastang tumatanggap ng pagkain sa stranger? Sorry po Mommy, mabait po kasi siya sa akin eh. Nakayukong saad ng bata. Napabuntong hininga si Belle bago tumangot tinanggap ang paumanhin nito. Nag-aalala lang siya at may mga bali-balita pa naman na may nangunguha ng mga bata. Kinabukasan ay napatulala na lang si Belle sa mukha ng isang batang babae, hinatid sa harap ng classroom niya. Ang anak ni Ethan. Nasabihan na siya tungkol dito kahapon, ngunit sadyang hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa mga nangyayari. So, good morning class! Bagong lahat, gusto ko munang ipakilala sa inyong bago niyong classmate. Nakangiting saad ni Belle, saka inayang tumayong batang babaeng anak daw ni Ethan. Ngumiti siya sa bata dahil mukhang mahiyaan ito at tahimik. So class, meet Ariel, your new classmate. Would you like to introduce yourself, Ariel? Nakangiting tanong niya. Maliit nang ngumiti ang bata bago ito nagsalita at humarap sa klase. Hi, I'm Ariel. Nice to meet you all. Hope we can be friends. Yun lang at naupo na ito sa sariling silya. Ang piniling upuan ni Ariel ay sa bandang gilid malapit sa bintana kung saan tanaw ang mga tao na dumaraan sa labas. Nang magsimula siyang magturo ay napansin niya ang pagiging tahimik pa rin nito. Ngunit minsan din namang ngumingiti. Kung sa bagay ay unang araw pa lamang nito ngayon. Nang mag-break time ay napansin niyang nahihirapan si Ariel na magbukas ng juice dahil mahigpit ang pagkakasara ng bote nito. Kaya naman tinulungan niyang bata. Here. Sabay abot niya sa nakabukas na bote ng juice. Thank you po. Maliit na boses na pasasalamat ni Ariel. Kung sakali mang totoong anak ito ni Ethan ay sino naman kaya ang ina ng batang ito? Si Cheska kaya dahil ang pagkakaalam niya ay sabay na umalis ng bansa si Cheska at Ethan nang mangyaring insidente noon. Hindi na namalaya ni Belle na nasa harap pa rin pala siya ni Ariel kaya naman natauhan lang siya nang tingalain siya nito at nagtatanong na nagbaling ng tingin ng bata. I'm sorry. Ang ganda mo lang kasi anak. Salip ay nasabi na lang ni Belle. Estudyante naman niya ito kaya normal lang pagtawag niya ng mga anak sa estudyante. Ngumiti si Ariel. My mom used to say that too. Akmang tatanungin niya si Ariel tungkol sa ina nito nang tumunog na ang bell, hudyat na tapos na ang break time. Hinintay niya munang makabalik ang ibang estudyante bago nagsimulang magturo ulit. Nang mag-uwi ay maayos niya munang sinalansan ang mga papel sa lamesa bago akmang lalabas na nang mapansin niya ang presensya ng isang tao sa harap ng pintuan ng kanilang classroom. Napatingin siya kay Ethan na kinuha na ang kulay pink na titulak na bag ni Ariel. Nagsalubong ang tingin nila at akmang lalabas na siya nang magsalita si Ethan. About Ariel, hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kasalanan na naka-move on ka at may pamilya na ngayon. Diretsong sinabi yon ni Belle, ngunit tila siya pa ang nasaktan. Akmang muling magsasalita pa si Ethan nang marinig ni Belle ang malalakas na boses ni Leah mula sa labas. Nanlaki ang mata niya dahil kasunod pa nito si Elite sa likod. Mommy, marami ako bullet stars! Hindi naman niya maaring itanggi ang anak, lalo na't moming tinawag nito sa kanya. Nung unay hindi pa napapansin ng kambal ang figura ni Ethan dahil masaya pa ang mga itong lumapit kay Belle. Ngunit nang muntik nang matisod si Leah dahil sa nalaglag na lapis sa sahig ay mabilis na umalalay si Ethan. Leah, come here! Tawag niya sa anak, ngunit tila nagulat si Leah at bilog ang mga matang nakatingin kay Ethan na nakahawak sa mga braso nito. Nang hindi makatiis si Belle ay siya na mismong kumuha kay Leah. Nagulat nga lang siya nang magtatalo nito habang nakangiting tinuturo si Ethan. Mommy, siya po si Ice Cream Man. Siya po nagbigay sa akin ng ice cream na free, Mommy. Hindi po ba Ice Cream Man? Sabi ko po sa'yo, ipapakilala kita sa mommy ko, diba? Eto na po siya. Magandang mommy ko po't maalaga po. Masayang sigaw ni Leah na nakapagpainit ng pisngi ni Belle. Madaldal talaga ang anak niyang ito. Nang balingan niya si Ethan ay nabasa niyang pagkalito sa mga mata nito habang salitang tumitingin kay Leah,
Elite at sa kanya. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Belle kaya't bago pa man makapagtanong si Ethan ay iniwan niya muna saglit ang dalawang bata sa loob ng classroom at hinila si Ethan sa kamay upang mapalabas. Umuwi na kayo ng anak mo, Ethan. Nakita niya kung paano ito natigilan nang makita ang kamay nilang magkahawak kaya agad na binitawan niyo ni Belle. Dinilaan ni Ethan ang sariling labi bago ito bumaling sa kanya. May mga anak ka na. Oo, umuwi ka na. Pagtataboy ni Belle dahil hindi sa ganitong senaryo at paraan, nais niyang malaman ni Ethan ang totoo. May asawa ka na? Mahina ngunit ramdam niya ang bigat sa boses ni Ethan nang itanong yon. Bakit mo tinatanong? Di ba't may asawa at anak ka na rin? Kaya bakit concerned ka pa kung anong buhay ko ngayon? Bumuntong hininga si Ethan bago siya matamang tiningnan. I really think we should talk, Belle. Marami ng taon nang lumipas. Gusto kong linawin ang lahat. Mag-uusap tayo, pero hindi pa ngayon. Umalis ka na. Pagkasabi ng pagsabi ni Belle ay ang pagtalikod din niya kay Ethan upang balikan ang kambal sa loob ng classroom niya. Minsan ay doon na sila ng mga anak kumakain dahil wala na rin namang estudyanteng naiiwan sa klase. Ngunit minsan din naman ay sa kantin ng school. Ngunit mas malamig kasi sa classroom niya kaya doon na lang niya pinapakain ng kambal. Mommy, pogi ni Ice Cream Man, di ba? Parang may kahawig po siya. Saad ni Leah habang kumakain sila. O wag mo nang isipin yun, anak, Leah. Aniya. Wait, Mommy, naalala ko na. Kahawig niya po si Elite. Turo nito sa kakambal. Ito na nga bang sinasabi niya. Maobserba kasi si Leah sa paligid at madalas na sinasabi nito ang laman ng isipan. Tahimik lang naman ang isa na kumakain bago binalingan ng kakambal. Meron ka pang sauce sa pisngi mo, Leah, oh. Ang dungis ng mukha mo. Turo ni Elite sa pisngi ng kakambal kaya naman nawala ng usapan nila kay Ethan. Hanggang sa matapos ang araw na yon ay daladala ni Belle sa kanilang bahay ang mga tanong na hindi niya alam ang sagot at ang sikreto na alam niyang anumang oras ay maaaring mabunyag. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kailangan mo talaga siyang kausapin. Tadhana nang naglapit sa inyo. Saad ni Delia. Tinawagan niya ito kanina upang makausap dahil sasakit yata ang ulo niya na hindi nakakahingi ng opinyon mula sa kaibigan. May anak na siya. Mukhang pamilyado na talaga siya, Delia. Tunog sumbong ang tono ni Belle kaya bahagyang natawa ang kaibigan. Sabi ko na di ka pa naka-move on. Mahal mo pa? Tawa nito. Binaliwala niya ang tura ng kaibigan. Anong gagawin ko? Nakita niyang kambal at sabi niya kailangan daw talaga naming mag-usap. Napasabunot na lang si Belle sa sariling buhok habang palakad-lakad na nasa harap ni Delia. Mabuti na nga lang at tulog na ang kambal. Di sabihin mo ang totoo mula sa umpisa. Sa tingin mo ba ganun yun kadali? Inis na tanong niya. Hindi nga ganun kadali. Pero mas lalong mahirap yan kapag pinatagal mo pa. May punto ito kaya napabuntong hininga siya. Paano kung hindi na naman niya ako paniwalaan at pakinggan? Hinawakan ni Del ang isang kamay niya upang maipirmi. Belle, siya na ngang nag-ayang makipag-usap sa'yo eh. Kaya for sure, makikinig yun sa'yo. Tsaka sigurado ka bang pamilyado na si Ethan? Alam ko kasi wala naman na yung naging babae after niya umalis ng bansa. Di ba ko ngang may sabing kasama niya si Cheska nun? Oo, pero ewan ko ba? Na-stress na ako sa love story niyo ni Ethan. Mabuti pang pag-usapan niyo na nga lang. Mahirap maniwala sa mga chismis lang. Dapat sa tao mo talaga to itanong. Isa pa, hindi mo rin naman maitatago ang kambal habang buhay, Belle. Umalis na si Delia ngunit naglalaro pa rin sa isip niya mga binitawang salita nito. Kung sakaling ipakilala niya kasi ang kambal, ay baka nga hindi rin ito mabigyan ng atensyon ni Ethan dahil may pamilya na rin ito. Hindi niya sigurado kung may iba pang anak si Ethan. Ayaw niyang mamalimos ng atensyon ng mga anak niya dahil kayang-kaya niya yung ibigay kung hindi kaya ni Ethan. Kinaumagahan, nagulat siya nang pagpasok niya sa classroom ay naabutan si Ethan sa labas. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Hinatid ko lang si Ariel. Saad ni Ethan at maliit nang ngumiti sa kanya na ikinalundag ng puso niya.
Naging mabilis ang oras ng maghapong yon dahil next week ay quiz na ng mga bata. Bandang tanghali nang muling makita niya ulit si Ethan. Mukhang galing ito sa opisina pero ito pa mismo ang naghahatid sundo kay Ariel. Babalik pa ulit yan mamayang tanghali para sa susunod na klase. Susunduin ko lang si Ariel. Wika ni Ethan kahit hindi niya tinatanong. Napakamaalaga naman palang ama nito. Ganito din kaya ito sa anak nila? Agad iwinaksiyo ni Belle sa isip. Sa mga sumunod na araw ay palaging ganon ang nangyayari. Gusto man niyang iwasan si Ethan, ngunit estudyante niyang anak nito at minsan pa kapag uwian ay madala itong ice cream. Dinadalhan pati ang kambal. Nagtataka na talaga siya, ngunit hindi siya makakuha ng tiyempo na kausapin si Ethan dahil dinadaldal ito ng mga anak niya. Ano pong itatawag namin sa inyo, sir? Tanong ni Elite na nakapagpakaba ng dibdib ni Belle. Daddy niyo siya, anak. Gustong sabihin niyo ni Belle, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kaso may ibang pamilya ng daddy niyo. Ani pa ng kanyang isip. Tapos na silang kumain ng tanghalian na biglang sumulpot si Ethan at magdala na naman ng dessert para sa kanila. Kaya ngayon ay kasama tuloy nila ito habang kumakain ng halo-halo. Pwede po bang, Daddy? Hagik-gik ni Leah, kaya naman agad niyang tinawag ito. Leah? Okay lang. Okay na okay sa akin. Nakangiting saad naman ni Ethan, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Habang abalang kumakain ng mga batay, binalingan niya si Ethan at sa pamamagitan ng tingin ay sinabi niya ditong mag-uusap sila sa labas. What is it? Anong ginagawa mo? Pinapakain ko mga bata. Alam mong hindi lang yan ang ginagawa mo, Ethan. Bukas Sabado, walang pasok. Mag-uusap tayo. Iti-text ko sa yung address para maliwanagan na tayong pareho at tigilan mo na tong pakulo mo. Nilahad niyang cellphone sa harap ni Ethan. Iligay mo rin ang number mo. I didn't change my number. Napalunok si Belle. Binura ko. Nakita niya kung paano nagbagong ekspresyon ni Ethan bago kinuhang cellphone niya at magtipa ng numero. There. Tumalikod na siya kay Ethan nang muli itong magsalita. Belle, kung totoong nag-asawa ka na, nasa ng ama ng kambal? Bigla ay pinagpawisan ng malamig si Belle dahil sa tanong na yon. Hinarap niya si Ethan at nakita niya kung gaano kaseryoso ang ekspresyong nakaguhit sa mukha nito. Hindi ko kailangang sagutin ang tanong mo, Ethan. Umalis ka na. Malamig na aniya bago nagdire-diretso sa paglalakad. Samantala, habang nakatanaw si Ethan sa likod ni Belle, ay may naglalarong konklusyon sa kanyang isip. May tinatago sa kanya si Belle at sa tingin niya ay wala itong balak sabihin sa kanya kung ano man yon. Kaya naman, naisip ni Ethan na siya na mismo ang mag-iimbestiga. Ilang araw pa lang niyang nakakausap ang mga anak ni Belle pero magaan na ang loob niya sa mga bata. May nararamdaman siyang koneksyon ngunit hindi siya sigurado. Malalaman ko rin ang totoo, Belle. Muling natanaw ni Ethan si Elite, ang isa sa kambal. Parang may humaplos sa puso ni Ethan habang nakatingin sa batang yon. Nagtatapon si Elite ng pinagkainan sa labas dahil naroon ang basurahan. Nang matanaw siya ng batay, maliit nang ngumiti ito sa kanya pagkatapos ay pumasok na ulit sa loob. Sa loob ng 6 na taon ay hindi nawala si Belle sa isip at puso niya. Inaamin niyang nagsisi siya dahil masyado siyang nabulag sa galit at sakit. Nangihinayang at nalulungkot siya na sana kung hindi siya agad umalis ay malaki na ang pamilya nila ngayon ni Belle. Ngunit sa isang banda, ang pag-alis niyang yon noon patungo sa ibang bansa ay hindi lang para makalimutan si Belle dahil alam niya sa sarili niyang imposible yon. Dahil din yon sa kapatid niyang si Erica, ang ina ni Ariel. Nang mamatay ang kanyang kapatid mula sa isang sakit ay siya nang itinuring na ama ni Ariel dahil hindi sinabi ng kanyang kapatid kung sino ang ama nito. At ngayon nga ay bumalik sila sa Pilipinas dahil nais niyang magbagong buhay kasamang pamangkin at asikasuhin ng papeles at pag-aaral nito. Nawalan siya ng oras dahil doon at hindi niya na naasikaso pang sa kanila ni Belle. Ngunit ngayong may oras na siya ay sisiguraduhin niyang aayusin niya ang relasyon kay Belle. Dude, what are you doing here? Nakangising tanong ni Liam, ang may-ari ng bar kung nasaan ngayon si Ethan. Nilagok muna ni Ethan ang iniinom na alak bago balingan ng kaibigan. May mga anak na siya. Kambal. Damn you.
Ang sabi mo sa akin, single pa rin siya. Galit na binalingan ni Ethan ng kaibigan, ngunit tumawa lamang ito at dinamayan siya sa pag-inom. Single nga. Single, ma'am. Halos mabitawan ni Ethan ang hawak na baso nang marinig yon. What? Nasaan ang asawa niya? Iniwan siya? Hindi siya pinanagutan? Ano? Sunod-sunod na tanong ni Ethan. Mas lalo siyang nairita nang makitang ngisi ng kaibigan. Tama lahat ng sinabi mo, pre. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Ethan at napahigpit ang hawak niya sa baso ng alak. Anong ibig mong sabihin? Nagkipit balikat si Liam. Ayaw nang magbigay ng impormasyon. Sa tingin ko, wala na ako sa lugar para sabihin pa yan. So, I suggest you talk to her, pre. Sige na, tama nang inom. Ayaw ni Belle kapag nalalasing ka. Remember? Saglit lang ay kusang binitawan ng mga kamay ni Ethan ng baso. Malakas talagang epekto ni Belle sa kanya dahil namalayan na lang niya ang sarili niyang palabas na ng bar nang may matanaw na lalaking pamilyar sa kanya. Nang magtamang tingin nila ng lalaki ay agad itong tumakbo, ngunit sa kabila ng tama ng alak ay hinabol ito ni Ethan sa kamabilis na hinila sa kwelyo. You! Ikaw ba ang ama ng anak ni Belle? Nang gagalaitin niyang tanong. Namutla ang lalaki ngunit mas lamang doon ang pagtataka. Anong anak? Wala akong anak. Sinong Belle? Tangina pare, bitawan mo ako. Fucker. Ikaw nakita ko 6 years ago kasamang fiancé ko sa kwarto ng hotel room na yon. Bigla nanlaki ang mata ng lalaki at pilit ko mawala kay Ethan, ngunit mariin ang hawak ni Ethan sa lalaki. Magpapaliwanag ako, okay? Bitawan mo muna ako. Subukan mong tumakbo at bala ng baril ang hahabol sa'yo. Banta ni Ethan, ngunit wala talaga siyang dalang baril. Napalunok ang lalaking kaharap, ngunit tumango ito kaya't pabagsak binitawan niyang hawak sa kwelyo ng lalaki. Nakaupo na sila ngayon sa isang kapehan malapit sa bar. Kaharap niya ngayon ng lalaking nagpakilalang Joseph. Almost 6 years ago, may inalok sa aking racket si Cheska, pinsan ko. Gapit ako ng mga panahon yun dahil adik pa ako sa sugal. Kaya sinunggaban ko na. Ang sabi niya isamahan ko lang raw sa kamang isang babae pero kailangan daw ubaran ko. Natigil sa pagsasalita si Joseph nang malakas na hampasin ni Ethan ng kanilang lamesa at galit na binalingan ng lalaking kaharap. Chill! Hindi ako nagubad sa kanya. Nagutos ako ng babaeng empleyado para gawin yun. At sinabi kong boyfriend niya ako para hindi magtaka yung babae. Tulog na tulog yung fiancé mo nun. Walang nangyari sa amin at lahat ng yun palabas lang, okay? Palabas si Cheska. Inutusan lang ako. Kahit itanong mo pa sa kanya. Paliwanag nito. Napakuyom ang mga kamao ni Ethan. Sa lahat ng narinig niya ay unti-unting naging malinaw ang lahat. Hindi siya niloko ni Belle at frame up lang ang nangyari. Gawa ni Cheska. Marahil ito rin ang nag-text sa kanya na hindi kilalang numero ng gabing yon na nasa loob ng isang hotel room si Belle kasamang isang lalaki. Gusto niyang bugbugin ang sarili. Nasaktan niya si Belle at iniwan pa niya ito. Wala na siya sa kapehan at nasa loob na siya ng sasakyan habang inuuntog ang ulo sa manibela ng kotse nang may mapagtanto. Naalala niyang sinabi ni Liam kanina. Single mom si Belle dahil iniwan ito ng asawa at hindi pinanagutan. Lumakas ang tibok ng puso niya sa kaisipang siya yon. Gago ka, Ethan. Isa kang malaking gago. Hiyaw ni Ethan sa sarili. Isang pindot sa telepono ay tinawagan ni Ethan ang kanyang sekretarya. Pull out all my investment in Monteverdes Corporation. Malamig na saad niya. Sir? Gulat at titong saad ng sekretarya. Narinig mong sinabi ko, Patricia. Aniya at binaba ng tawag. Ang kumpanyang yon ay kumpanya ng pamilya ni Cheska. Kung tutuusin ay kulang pa yon. Pakiramdam niya ay ninakaw ang mga taon niya na dapat ay matagal na niyang kasama si Belle. Muling bumalik ang usapan nila ni Belle kanina. Balak siya nitong kausapin bukas para linawin ang lahat. Gusto niyang marinig ang side nito kaya naman umuwi siya ng gabing yon at pinilit ang sariling matulog. Bukas, sisiguraduhin ni Ethan na magawa ang lahat upang bumalik si Belle sa kanya. Kahit lumuhod pa siya at lumuha ng dugo ay gagawin niya. Kinabukasan, ibinilin muna ni Belle ang kambal sa kaibigang si Delia. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Pwede niyo nang sundan yung kambal. Delia?
Ay, bakit? Hindi pa ba kayo magbabalikan? Bakit kami magbabalikan? Kasi mahal niyo pang isa't isa. Natigilan si Belle ngunit umiling din. Hindi ka sure dyan? Kita mong may anak na nga yung tao. Aniya. Nang makarating siya sa resto na sinabi ay naroon na si Ethan na naghihintay sa kanya sa pangdalawang lamesa. Tumayo si Ethan para sana ipaghila siya ng upuan, ngunit inunahan niya ito at naupo na. Kumain muna tayo bago mag-usap. Ani Ethan at nagtawag ng waiter upang sabihin ang order nila. Napaawang ang labi niya dahil mukhang maaliwalas ang aura ni Ethan at kabisado pa nito ang mga gusto niyang kainin. Nang umalis ang waiter ay binalingan na siya ni Ethan. Belle, gusto kong malaman mo na. Ethan, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Wala na dapat akong pakialam sa nangyari noon dahil mukhang naka-move on ka na naman. Pero gusto ko lang linisin ang pangalan ko. I didn't cheat on you. I was framed up. Mahal na mahal kita nun. Kaya hindi ko magagawang lokohin ka. Kalmado lang si Belle sa pagpapaliwanag, samantalang si Ethan naman ay titig na titig sa kanya, kaya hindi tuloy maiwasang mailang ni Belle. I know. Ani Ethan na nakapagpagulat kay Belle. Huh? Nagulat pa si Belle nang hawakan ni Ethan ng isang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Alam ko na ang lahat ng tungkol dyan, Belle. Pero isa lang gusto kong marinig mismo sa bibig mo. Ano? Kinakabahang tanong niya. Ako ba ang ama ng kambal? Umaasa ang mga mata ni Ethan habang nakatingin sa kanya kaya napalunok si Belle. Ilang minuto bago tumango si Belle. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Ethan ang tungkol sa mga ito ngunit wala siyang balak magsinungaling. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata niya. Bakit hindi mo sa akin sinabi nung una tayong magkita? Marahas na binawi ni Belle ang kamay mula sa pagkakahawak ni Ethan. Bakit ko sasabihin sa'yo? Hindi ka naman nakikinig sa akin. Belle. Alam mo na palang totoo. Bakit ka pa nagtatanong? Gusto mong kunin sa akin ang mga anak ko? Ganun ba ha, Ethan? Umiling si Ethan. No. I wanted to fix us. Why? Because I still love you. Parang biglang tumalon ng puso ni Belle, ngunit pinigilan niya ito. Pinipilit niya itong muling mahulog dahil hindi na yon maaari. Love me? Nahihibang ka na ba, Ethan? Ano? Gagawin mo akong kirida mo? Muling umiling si Ethan. Belle, makinig ka muna sa akin, please. Sarkastikong tumawa si Belle at tumayo na. Nakinig ka ba sa akin nung sinabi kong makinig ka? Hindi nakasagot si Ethan kaya kinuha niyang pagkakataon na yon upang kuhanin ang bag niya at lumabas ng resto. Naramdaman niyang papasunod na si Ethan kaya naman agad siyang pumara ng sasakyan upang makauwi na. Aalis siya at isasama niya mga anak nila. Bahala na si Ethan. Ang kapal na mukha nito para gawin siyang kabet. Nagmamadali siyang nagbayad at lumabas ng sasakyan upang tumungo sa loob ng bahay. Naabutan niya si Delia na may ngiti sa labi, ngunit nabura yon nang mapansin ang timpla niya. Naligo na ba mga bata? Oo, sagot ni Delia. Pumasok si Belle sa kwarto at hindi na nag-abalang isarado pa ang pinto. Saka inihandang isang malaking bag kung saan ilalagay niya mga damit nila. Hindi siya makakapayag na kunin ni Ethan ang kambal. Siyang naghirap sa mga bata magmula noon hanggang ngayon. Ipaglalaban niya ang karapatan sa mga anak. Abala siya sa pagsasalansa ng mga damit nang marinig ang boses ni Delia sa labas. Belle! Belle! Si Ethan! Kakausapin ka raw. Hayain ko muna mga bata sa labas para makapag-usap kayo. Anito bago pa man siya makapagsalita. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Ethan ay nakita niyang titig nito sa malaking bag na nilagyan niya na ng damit. May nalaglag pang ilang piraso sa sahig. Lumapit si Ethan at ito na mismong kumuha noon, saka maayos na tinupit inabot sa kanya. Hindi yon tinanggap ni Belle kaya't si Ethan ang maayos na naglagay noon sa ibabaw ng kama. Anong ginagawa mo rito? Mariing tanong ni Belle. Malamang sa malamang ay sinundan siya nito. I want to apologize. Sorry ko hindi ako agad nakinig sa'yo nun. Apology accepted. Umalis ka na.
Putol ni Belle. Ayaw nang humaba pang usapan. Gumuhit ang sakit sa mukha ni Ethan at hindi maintindihan ni Belle, ngunit naapektuhan din siya nito. Belle, please hear me out, babe. Alam ko ang kapal na mukha ako para muling pumasok sa buhay mo. Pagkatapos kitang iwanan. But believe me, ikaw lang minahal ko mula noon hanggang ngayon. Wala akong naging iba. But I tried pero ikaw pa rin ang laman nito eh. Turo ni Ethan sa dibdib. Huwag mo ko lokohin, Ethan. May pamilya ka na. Aniya, ngunit umiling si Ethan at lumapit sa kanya. Pamangkin ko si Ariel sa kapatid kong namatay. Kay Erica. You remember her? She was sick back then. Nung nawala siya, ako na ang tumayong ama ni Ariel. She was just 5 years old nang mamatay ang mommy niya. Napasinghap si Belle doon. Kung ganon ay mali pala talaga siya nang iniisip noon. Si Cheska, ang balita ko'y nang umalis ka kasama mo siya. Muling umiling si Ethan. Nakasabay ko lang siya sa airport. But I already knew what she did to you. To us. Nalaman ko na ang frame up na ginawa niya sa'yo. Noong gabing anniversary natin. May nag-text sa akin na nasa isang hotel room ka kasamang isang lalaki. At kahapon ay nakita kong lalaking yun. Pinsan siya ni Cheska. Binayaran siya ni Cheska para gawin yun sa'yo. Para masirang relasyon natin. Napatingin si Belle kay Ethan na punong-puno ng pagsisisi ang boses. Ethan, sabihin mo nga sa akin. Kaya mo lang ba ako gustong balikan dahil sa kambal? Umawang ang labi ni Ethan. Bago inisang hakbang ang pagitan nila at hawakan siya nito sa kamay. No, Belle. Mahal kita. Pero hindi sapat ang pagmamahal mong yan para pagkatiwalaan mo ko at pagkatiwalaan kita. Bahagyang lumayo siya kay Ethan at bahagyang tumingala upang pigilan ang namumuong luha. Alam mo ba nung anniversary natin? Nagplano ako ng surprise gift sa'yo. It was a positive pregnancy test. Hindi tayo gumagamit ng proteksyon noon kasi sabi ka na magkaroon tayo ng anak, diba? Nakangiti ngunit may luha sa mga matang saad ni Belle. Umawang ang labi ni Ethan at napalunok. Ilang araw akong hindi nakakain ng mabuti. Tulala. Ikaw ang first love ko, Ethan. Ikaw ang first ko sa lahat. Ikaw yung bumubuo sa akin dati. Pero, ikaw din pala yung sisira sa akin. Humihikbing saad niya, ngunit nagulat siya nang lumuhod si Ethan sa harap niya at niyakap ang bewang niya. I'm sorry, babe. Please. I'm sorry. Hayaan mo sana akong makilala ng mga bata bilang dati nila. Or kahit ano, tatanggapin ko. Gusto ko silang makasama. Gusto ko kayong makasama. Umiiyak na saad ni Ethan habang nakaluhod. Parang binibiyak ang puso ni Belle habang nakaluhod si Ethan sa harap niya. Ayaw nitong tumayo ngunit dahil sa maliit na tinig ng anak nilang si Elite ay nahinto sila sa pag-iyak. Daddy? Siya po bang daddy namin, Mommy? Puno ng pagkasabik ang mga mata ni Elite bago dahan-dahang lumapit sa kanila. Bakit po siya nakalod, Mommy? Bakit po kayo umiiyak? Tanong pa ni Elite. Marahas na pinunasan ni Belle ang luha sa mga mata bago pinilit na patayuin si Ethan. Tumayo ka na, Ethan. Ayokong maging mapangit ang tingin sa akin ng anak ko. Mariimbulong niya kaya tumayo si Ethan. Ngunit bahagya siyang nagulat nang maramdaman ng kamay ni Ethan na pumulupot sa bewang niya. Ay, baby. I'm just asking your mommy's forgiveness. Salita ng tingin sa kanila ni Elite kaya naman tumango si Belle at nilagay din ang kamay sa likod ni Ethan. Yes, baby. He's your daddy. Pero okay na kami ngayon. Naramdaman niya ang singhap ni Ethan, ngunit agad niya itong binigyan ng isang tingin na nagsasabing sakyan siya nito. Ilang saglit pa ay dumating si Leah. Kasunod dito si Delia na gulat na nakatingin sa kanila. Ay, sorry. Ayaw magpapigil ni Leah. Iwan ko na muna kayo. Ani Delia. Nakangiti si Leah nang makita sila ni Ethan na malapit sa isa't isa. Nakuha agad nitong ibig sabihin nun. Wow! Complete family na po tayo, Daddy, Mommy, ako and Elite. Yay!
Masayang saad ni Leah at tumalon-talon pa sa kama. Mommy, pwede po bang dito na lang din tumira si Daddy? Gusto po namin siya makasama ni Elite. Please? Nakangusong pakiusap ni Leah kaya naman napabuntong hininga si Belle sa kabinalingan ng katabing si Ethan na naroon pa rin pala ang kamay sa bewang niya. Bahagya siyang lumayo ngunit hinapit lang ulit siya ni Ethan. Huwag niyong pilitin si mommy, kids. No, it's okay. Pwedeng tumira rito si Daddy. Nakangiting saad ni Belle habang mariin ang titig kay Ethan. Yay! May daddy na kami! May daddy na kami! Masayang saad ni Leah habang inaayang kambal na magtatalon sa kama. Napailing na lang si Belle. Hindi niya kayang sirain ang kasiyahan ng mga anak. Nang umalis si Ethan para kumuha ng mga gamit, ay parang sandaling nawala ang bigat ng paligid. Naabutan niya si Delia na umiinom ng tubig sa kusina at mukhang paalis na ito. Okay na kayo? Nagkibit balikat si Belle. Inaayos pa. Not fully okay. Well, at least, di ba? Kahit paano. Salamat, Delia, ha? Hindi lang sa pagtingin sa mga bata, kundi pati na rin sa pagbukas ng isip ko. Ngumiti si Delia at niyakap siya. No problem. Ikaw pa ba? Basta, i-balance ang paggamit sa puso at utak. Alis na ako. Tawag ka na lang kapag may problema. Ani ng kaibigan bago ito nakangiting nagpaalam sa kanya. Bumalik si Ethan dalang isang maleta. Masayang sinalubong ito ng kambal. Daddy, pwede po ba tabi-tabi tayong matulog nila Mommy ngayong gabi? Tanong ni Leah. Nagkamot ng ulo si Ethan saka siya binalingan. Sure, anak. Aniya. Nang gabing yun ay ganoon nga ang nangyari. Pinagtimpla niya muna ng gatas sa mga bata bago ito matulog. Nasa gitna nila ito ni Ethan. Tulog na ang mga bata, ngunit hindi pa rin makatulog si Belle. Lumabas muna siya ng kwarto at pinilit na wag gumawa ng kahit anong munang tunog upang hindi magising ang mga kasama. Madilim sa kusina kaya't binuksan niya munang ilaw bago nagtungo sa ref at magsali ng tubig sa isang baso. Hindi siya makapaniwalang na sa ganito na agad ang sitwasyon nila ngayon. Hinuhugasan na niya ang basong pinag-inuman nang halos atakihin siya sa puso dahil sa presensya ni Ethan na nasa likod niya. Hindi ka rin makatulog? Tumango si Belle sa tanong na yon ni Ethan. Hating gabi at sobrang tahimik na ng paligid. Ngunit ramdam niya ang malakas na tibok ng puso. Lumapit siya kay Ethan na kakatapos lang ding uminom ng tubig. Iniligay nito ang pinag-inuman sa lababo at nang matapos itong isalansan, yon sa lagayan ng baso ay hinarap siya ni Ethan. Blankong tiningnan ni Belle ang mukha ni Ethan. Gwapong-gwapo ito kahit nakasandong puti lang at shorts. Nakatingin din ito sa kanya ngayon. Humakbang pa siya ng isang beses kay Ethan hanggang sa halos wala ng espasyo sa pagitan nila. Ethan. Ani Ethan na nakahawak na ngayon sa magkabilang bewang niya. Blanco pa rin ang tingin ni Belle. Hindi na kita mahal. Pagsisinungaling niya, ngunit siya rin itong tumingkayad upang maabot ang labi ni Ethan at mahalikan nito. Hindi na, ani Belle. Hindi na dapat kita mahal. Saad niya sa pagitan ng halik. Hindi gumaganti si Ethan kaya naman kinuha niya ang kamay nito at inilagay sa dibdib niya. Nagulat si Ethan kaya umubang ang labi nito dahilan para maipasok niya ang dila doon. Tubig lang ang ininom niya pero pakiramdam ni Belle ay lasing siya at inaantok dahil sa halik at haplos ni Ethan sa buong katawan niya. Ni hindi na niya namalayan pa na buhatin siya ni Ethan at iupo sa lababo habang patuloy pa rin ang halikan nila. I love you, Belle. Paulit-ulit na saad ni Ethan habang humahalik ito sa kanyang leeg pababa sa dibdib. Gustong-gusto ni Belle ang sensasyong binibigay sa kanya ni Ethan, ngunit nang maramdaman niya ang matigas na bagay na tumutusok malapit sa kanyang puson, ay labag sa loob na bumaba siya mula sa pagkakaupo sa lababo. Namumungay pa ang mga mata ni Ethan nang humiwalay siya. Ethan, malito. Hindi dapat natin to ginagawa. Hindi pa tayo okay. Aniya at akmang lalampasan na si Ethan nang magsalita ito. But you miss me, diba? Gusto ko maniwala na hindi mo na talaga ako mahal. Pero pakiramdam ko, nagsisinungaling ka lang sa akin. Matulog ka na sa guest room.
Mariing sambit ni Belle bago pa man siya muling magpadala sa pinapakita ni Ethan. Kinaumagahan ay linggo. Halos alas 8 na si Belle nagising ngunit nagulat siya nang pagising niya ay nakahanda ng pagkain sa mesa at masaya pa ang kambal na tumutulong kay Ethan sa paggawa ng pancake. Mommy! Tawag ni Leah. Lumapit siya sa mga ito at nakita niyang marami ng lutong mag-ama niya. Si Elite po ang tagalagay ng syrup. Tapos kami ni Dading nagluluto. Mommy, come here po. Wala ka pang morning kiss galing kay Daddy. Aha? Lutang na tanong niya ngunit lumapit din sa mag-ama. Hinawakan ni Ethan ng isang braso niya upang mapalapit siya sa mga ito at bahagyang umawang ang labi niya na bigyan siya ng isang mabilis na halik ni Ethan sa pisngi. Good morning, Mommy. Kapag hindi ka ulit makatulog, gawin ulit natin yung kagabi, ha? Bulong ni Ethan sa kanyang tenga, saka ito humalik doon. Nag-init ang pisngi ni Belle at sinamaan ng tingin si Ethan. Tuwing linggo'y nagsisimba sila kaya naman naligo na muna siya bago muling balikan ng mag-aama sa kusina. Tapos na mga itong magluto. Bukod sa pancakes ay nagluto rin pala si Ethan ng ham at itlog. Daddy, sama ka po sa amin mamaya. Magsimba po tayo. Aya ni Leah. Binalingan siya ni Leah kaya tumango siya dahil paniguradong sa mga susunod pang araw ay madalas na nilang makakasama si Ethan. Dala nito ang kotse kaya naman hindi na sila namasahe papunta sa simbahan. Nakapikit siya para umusal ng panalangin nang maramdaman ng titig ng kung sinong malapit sa kanya. Nang idilat naman niya ang mga mata ay nasa ibang banda ang tingin ni Ethan. Nang matapos ang misa ay lumabas sila para bumili ng sampagita at isabit sa poon sa bahay nang ituro ni Leah ang iba't ibang kulay ng lobo at cotton candy malapit sa kanila. Daddy, pwede po ba tayong bumili ng lobo? Kami po ni Elite. Please po, Daddy. Binalingan siya ni Ethan. Mommy, is it okay na bilhan kong kids natin? Tumango si Belle. Aba, dumating na palang asawa mo, Neng. Dati, palaging kayo lang ng kambal eh. Saad ng matanda na binilhan niya ng sampagita. Naramdaman niya ang akbay ni Ethan sa kanya. Opo, dumating na ako at hindi na muling aalis. Nakangiting sabi ni Ethan. Hindi maintindihan ni Belle, ngunit gustong-gusto ng puso niya ang mga salitang iyon mula kay Ethan. Hanggang sa makauwi, abalang-abala ang mga anak niya habang kausap si Ethan. Parang may humaplos sa puso niya sa tuwing nakikita niyang tumatawa mga bata habang kalaro si Ethan. Kung dati ini-imagine lang niya ito, ngunit ngayong harapan na niyang nakikita ay galak na galak ang damdamin niya. Dapat ba siyang umasa? Totoo kaya na mahal siya ni Ethan o guilt lang ang nararamdaman nito sa kanya? Mommy, sali ka po mag-play. Ani Leah, ngunit umiling lang siya. Sige na po, Mommy. Ani naman ni Elite, kaya't napabuntong hininga na lang si Belle bago umupo katabi ni Ethan. Agad niyang naramdaman ang paghaplos nito sa kanyang bewang. Thank you, Belle. Bulong ni Ethan na may kasamang ngiti sa labi. Nakangiti si Belle halos buong araw kinabukasan. Hinatid sila ni Ethan sa school at dinalhan ng pagkain. Pinauna niya munang umuwi ang mga bata dahil may meeting sila. Pauwi na siya ng halos at atakihin siya sa puso dahil sa malakas na pagbusina ng isang sasakyan sa harapan niya. Nang bumaba ang may-ari nito, ay gulat na dapatingin siya sa babae. Cheska? Oh, hi Belle! Kumusta ka naman ngayong napaikot mo na naman si Ethan? Anong sabi mo? Gigil na tanong ni Belle. Sana pala imbis na sirain kong relasyon niyo, pinapatay na lang kita! Sigaw ni Cheska at akmang sasabunutan siya, ngunit natigil yon dahil sa sigaw ng isang bata. Si Elite yun na mukhang may binili sa kabilang banda. Doon lang niya naalalang nagpaiwan nga pala si Elite dahil nakikipaglaro pa ito kanina sa ibang kaklase. Samantalang si Leah naman ay kasama ni Ethan. Nasa kabilang kalsada si Elite at akmang tatawid na, ngunit hindi makaalis mula sa kabilang pwesto ng kalsada dahil sa mga sasakyang dumaraan. Lumayo si Belle kay Cheska upang puntahan ang anak ngunit saktong pagtawid niya ay ang malakas na pagbundol sa kanya ng isang kotse at ang hiyaw ni Elite habang nakatingin sa kanya na nakahalandusay sa kalsada. Maraming tao nakiusyoso kay Belle, ngunit sa kabila noon ay nginitian niya ng maliit si Elite para sabihing okay lang siya. Hanggang sa tuluyang mandilim ang kanyang paningin.
Nagpapasalamat siya dahil at least bago man lang siya mamatay, ay nalaman naman ni Ethan ang tungkol sa mga anak nila. May mag-aalaga rito kung sakali mang mawala siya. Umiiyak si Ethan habang nagdadasal sa chapel ng ospital. Kasama niyang 2 anak na nagdadasal din para sa kalagayan ni Belle. Lumabas siya saglit para sa isang tawag mula sa kanilang attorney. Hawak na ngayon si Cheska ng otoridad. Sobra-sobra nang dinulot nito sa kanila. Siguraduhin mong mabubulok sa kulungan si Cheska, Attorney de la Cruz. Ani Ethan bago ibabang tawag. 3 araw nang nakakonfine si Belle sa ospital. Malaking naging tama nito sa ulo at ilang mga gasgas sa braso. Wala itong malay hanggang ngayon. Natigilan nga lang si Ethan nang marinig ang tawag ni Delia. Gising na si Belle! Nagmamadaling lumapit siya sa kwartong kinaroroonan nito. Bumungad sa kanya si Belle na kahit mahina pang katawan at may malaking benda sa ulo ay nagawa pa rin itong ngumiti sa kanila. Mommy! Kids, behave muna. Hindi pa fully healed si Mommy. Ani Ethan kaya't nanatiling 2 bata na nakatanaw kay Belle. Dahil sa pagod sa maghapon ay maaga ring inuwi ni Ethan ng mga bata. Ang bantay nito ay si Delia. Belle, thank you for being so strong. Thank you dahil hindi mo kami iniwan ng mga anak natin. Naiiyak na saad ni Ethan habang humahalik sa kamay ni Belle na walang swero. Napangiti si Belle. Alam mo Ethan, narealize kong maiksi lang talaga ang buhay. Napanaginipan ko kayo ng mga anak natin na paliit kayo ng paliit sa isang madilim na lugar. Doon ako nakaramdam ng takot. Takot na hindi ko na kayo makita. Takot na hindi ko maamin sa'yo na mahal pa rin kita. Mahinang boses ni Belle ngunit sapat na yon upang palakasin ang buong sistema ni Ethan. Naiiyak niyang nilapitan si Belle sa kamarahang niyakap at hinalikan sa noo. I love you. I love you, Belle. Paulit-ulit na sambit ni Ethan. Ang ilang araw niyang pag-iyak dahil sa aksidente ni Belle ay napalitan ng punong galak. Makalipas ang ilang buwan, nasa harap sila ng isang beach house sa Batangas. Pagmamayari ito ni Ethan. Nakakandong sa kanya si Belle samantalang ang mga bata ay masayang naglalaro ng volleyball. Hindi kalayuan sa kanila. Kasama rin nila si Ariel na natutunan ng makisalamuha sa kambal. Nilalaro ni Ethan ang daliri ni Belle, ngunit nang hindi makatiis ay niyakap niya si Belle sa kahinalikan sa pisngi. Natawa si Belle at bahagyang humiwalay, ngunit hinapit lang siya ulit ni Ethan sa kandungan nito. Salamat dahil ginawa mo akong pinakamasayang lalaki sa mundo, Mommy. Hindi ako magsasawang pasalamatan ka. Ikaw ang pinakamalaking blessing ng buhay ko. Ani Ethan na nakapagpalaki ng ngiti ni Belle. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ni Ethan saka tinitigan ito ng diretso sa mga mata. You're welcome, Daddy. Mahal na mahal din kita. Ani Belle at siya nang kusang humalik sa labi ni Ethan. Natigil lang sila dahil sa tili ng mga bata. Kaya naman, nagsumiksik si Belle sa leeg ni Ethan. Ang sayang nararamdaman niya ay walang katumbas, lalo na't hindi man naging ganoon kadali ang lahat. Natupad naman ang pangarap niya, kasama ang pinakamamahal na si Ethan.